Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, ang pagdiriwang natin ng kapistahan ng banal na mag-anak nina Jesus, Maria at Jose sa kapanahunan ng Pasko ay nagpapaalala sa ating isinilang ang tagapagligtas sa isang pamilya upang muli tayong may lapit sa Ama. Napabilang ang anak ng Diyos sa sangkatauhan, naging lubos ang kaniyang pagpapakatao sa pag-ibig at pangangasiwa ni Maria at Jose. Pagpalain nawa ng Diyos ang ating mga pamilya tungo sa pagtataguyod at pangangalaga ng ating simbahan at lipunan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, amin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Naglihi si Ana at dumating ang araw na siya ay nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito, sapagkat ang sabi niya, siya'y kaloob sa akin ng Panginoon. Pagkalipas ng isang taon, si Elkana at ang kanyang sambahayan ay muling nagpunta sa Silo upang sumamba sa Panginoon. Sinabi ni Ana kay Elkana, "Hindi na muna ako sasama sa inyo ngayon. Hihintayin ko nang maawat si Samuel. Pagkaawat niya, ihahandog ko siya sa Panginoon at sa templo na siya titira sa buong buhay niya." Nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po iyaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak, at ito po ang ibinigay sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Mapalad ang nananahan sa piling mo ng poong mahal. Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Diyos. Nasasabik ang lingkod mo, sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Mapalad ang napalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasay, masasabing mapalad din. Silang mga naghahangad na sa siyo'y makarating. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Tingin mo ang dalangin ko, o makapangyarihang Diyos. O ikaw na Diyos ni Jacob, tingin mo ang iyong lingkod. Paspasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos.
at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit, hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas kalagayan. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Hesu Kristo at mag-ibigan. Gaya ng iniutos ni Kristo sa atin, ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos. At mananatili naman sa Kanya ang Diyos at sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kaniyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila
sa Nazareth at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kaniyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Una sa lahat, palapalan po natin ang banal na mag-anak ni Jesus, Maria at Jose. Sa pagdiriwang po natin ngayon na kapistahan ng banal na mag-anak, ay naalala ko po yung isang kwento ng pamilya na sakay sa kariton. Nagtanong yung isang pari kung saan yung simbahan na kanyang mimisahan at sumagot naman yung mag-ama na sakay sa kariton. Father, doon po sa bandang dulo, sa kanto ay kakanan. Doon po yung simbahan. At matapos magmisa ng pari, ay nakita niya yung mag-ama na sakay sa kariton. Dala-dala yung isang imahe ni Mama Mary na basag-basag, pero nabalutan ng masking tape at gustong ipabless noong mag-ama kay Father. Father, pwede niyo po bang i-bless itong Mama Mary na hawak namin? Sabi naman po nung pari, saan niyo nakita iyan? Father, nakita po namin kasi may nagtapon sa basurahan. At pinulot namin sapagkat naalala po namin ang aming ina noong buhay pa. Kami po ay sama-samang nagdarasal ng rosaryo. At doon ay si Father ay namangha. Mga kapatid, anong sabi nung bata kay Father? Father, noon po kasing namatay ang aming ina. Ito pong image ni Mama Mary. Ito na po, si Mama Mary na po ang aming tinuturing na ina. At palagi kaming nagdadasal sa Kanya, araw-araw. Mga kapatid, sa pagdiriwang po natin ngayon ng kapistahan ng banal na mag-anak, tayo po ay pinaalalahanan ng ating mga pagbasa tungkol sa obedience, fidelity, and interior life. Ito'y mga katangian na taglay ng banal na mag-anak ng Holy Family. Ang isang pamilya, mga kapatid, ito sana ay isang lugar kung saan ang isang bata mararamdaman na siya secured. Mararamdaman yung protection mula sa lahat ng danger. Isang lugar na kung saan mararamdaman ang ikaw ay tunay na nasa pangangalaga ng isang bahay. Sa pamilya, welcome tayo. Tinatanggap tayo. We are challenged, we are inspired and supported to achieve our potentials. Ganun sana sa pamilya. At sa pagdiriwang natin ngayon na kapistahan ng banal na mag-anak, nais ko nga pong bigyang halaga yung obedience. Ito po ay ating nakita at narinig sa ating ebanghelyo. Sinabi po dito, taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Ibig sabihin, mga kapatid, sina Jose at Maria, tapat sa kanilang kinaugalian at paniniwala. Sumusunod sila sa kanilang custom, sa kanilang tradition. Obedience. At sa huling bahagi po ng ebanghelyo, natunghayan din natin yung obedience naman sa bahagi ng ating Panginoong Jesus. Narinig po natin dito, siya'y umuwing kasama nila sa Nazareth at naging isang masunuring anak. Siguro magtatanong kayo, Father, kanino ba matututunan ang pagiging masunurin, yung obedience? Siyempre, ang isang anak, matututunan ito sa kanyang magulang. Ang magandang asal ng bata sa magulang natututunan. Ang masamang asal ng isang bata sa magulang din nakukuha. Kaya po mga magulang, magpapakita po sana tayo ng magandang asal sa ating mga anak. Turuan nating gumalang.
Kanina po ay kumakain ako diyan sa isang fast food. Sa tapat ko po ay mag-ina. At habang kumakain, ang sakit sa tenga nung sinasabi nung ina sa kanyang anak. Hindi ko na po sasabihin dito. Baka maiskandalo. Baka tayo ma-MTRCB. Pero ang sakit sa tenga. Bata pa lang yung anak, medyo magaganda na po hindi nakagandahan ang sinasabi sa anak. Mga magulang, magpakita tayo ng magandang halimbawa. Lalo na tungkol sa aspeto ng pagsunod, obedience. Grade 1 pa lang po kami, mga kapatid. Alam nyo, yung mga teachers namin napakahigpit. Bawal magtapo ng basura. Kaya nga po, pag may basura, wag ikalat kung saan. Alam nyo, nadala po namin ito hanggang ngayon. Yung mga tinuturo ng mga teachers namin. Ganon din po tayo. Yung pagsunod natin sa kalooban ng Ama, ito po'y dapat natin ding ituro sa ating mga anak upang madala nila. Nakakatuwa, may nakikita ko dyan mga deboto. Bata pa lamang, nakasuot na po ng pang-Nazareno. Yan, magandang halimbawa. Ipakita nyo at isalin ang pananampalataya sa ating mga susunod na henerasyon. Mga bata, sila ang susunod sa atin. Pangalawa, mga kapatid, tungkol po sa fidelity. It is faithfulness, it is loyalty, it is remaining loyal to God and keeping the promises made before God. Sina Jesus, si Maria, si Jose, ang mag-asawang Maria at Jose, kanilang inalagaan si Jesus at naging tapat sila sa Diyos. At kaya nga mga kapatid, kung sa ibang mga pagbasa mga kapatid, dinala nila si Jesus sa templo upang ito ay ibigay at i-dedicate sa Panginoon. Ito'y nagpapakita ng katapatan ni Maria at Jose sa Diyos. Fidelity. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa, natunghayan din po natin yung tungkol sa tema ng fidelity. Lalong-lalo na po doon kay Samuel. Sapagat siya ay inialay din sa templo. Dinala si Samuel na kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng 1 torong 3 taon at 36 na litrong harina at 1 pinsel na alak. Inialay sa Panginoon. Mga kapatid, pagkatapos nito, nakalagay, nagpuri sila sa Panginoon. Sa pamamagitan ng ating pagsunod, through our fidelity, we are also praising the Lord. Sa pamamagitan ng ating pagiging tapat sa Panginoon, we are also praising the Lord. Ang pagpupuri sa Panginoon, hindi lamang naman sa pag-awit. Hindi lamang sa pagtugtog. Ito po'y pwede rin sa pamamagitan ng ating mga gawa. Sa pamamagitan ng ating pagiging tapat sa Diyos. Ito'y pagpupuri sa Diyos. Obedience, fidelity, and interior life. Mga kapatid, ang banal na mag-anak, nagtataglay ng mga katangian ng sinasabi nating interior life. Ano ba itong interior life, mga kapatid? Pag sinabi po nating interior life, ito yung pamumuhay nila bilang isang mag-anak na kung saan sa Holy Family, mababanaag natin ang mga halimbawa ng pagsunod, ng pagpapatawad, ng pagmamahalan, ng pagpapaumanhinan. Nawa mga kapatid, bilang isang pamilya, tayo rin ay magtaglay ng tinatawag na interior life. Sa pamilya naman kasi po, walang perpekto. Walang perpektong pamilya. Meron pagkukulang ang bawat miyembro. Subalit, kinakailangan nating magsama-sama pa rin. Kahit may mga pagsubok ang pamilya, huwag nating iwan, huwag nating wasakin, huwag nating hayaang isuko na lamang ang isang pamilya. Ang isang pamilya, nagmamahal, umuunawa, nagpapatawad, nagmamalasakit. At higit sa lahat, ang isang pamilya
si Jesus ang sentro. Every family should center on Christ. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy nating banal na misa, huwag nating kakalimutan na bilang isang pamilya, hinahamon tayo sa kapistahang ito ni na Jesus, Maria at Jose. Una, sumunod, obedience. Pangalawa, fidelity. At pangatlo, interior life. And as we honor the Holy Family of Nazareth, we ask for the intercession of our Lord Jesus Christ. Isurrender natin ating pamilya sa kanila. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, ating ibigay at itaas sa Panginoong Jesus ang ating kanya-kanyang pamilya. Nanawa, sa pamamagitan ng ating pag-unawa, pagpapatawad, pagmamahal, ay matularan natin ang banal na mag-anak. Magtiwala nawa tayo sa Panginoon na kahit humarap tayo sa pagsubok bilang isang pamilya, si Jesus nawa ang ating maging lakas sa bawat tahanan. Nawa si Jesus Nazareno ang maghari sa ating tahanan. Amen. Magsitayo po tayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos nating Ama, sapagkat Kaniyang ipinadala ang Kanyang anak bilang ating kawangis sa pamamagitan ng isang pamilya. Gayon din sama-sama tayong dumulog sa Kaniya para sa ating mga natatanging kahilingan sa bawat panalangin na ating itugon. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para kay Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Obispo, Pari, Diakono, Relihiyoso at Relihiyosa. Patuloy nawa silang lumago sa kabanalan sa pamamagitan ng kanilang pagiging kalakbay ng bawat mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa ating bayan, maging mabuting halimbawa nawa sila sa kanilang kawan. Itaguyod ang kapayapaan at ang halaga ng buhay at pamilya na patuloy na naapektuhan ng kahirapan at kawalan ng katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pamilyang nagdurusa dahil sa paghihiwalay, problema sa droga at iba pang uri ng pang-aabuso, makatagpo nawa sila ng lakas at paghilom sa pag-ibig ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa, O Diyos, sa iyong pag-ibig at kapayapaan ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Ama namin, halina't dinggin at palakasin mo ang iyong bayan, nang sa gayo'y tulad ni Maria, mabuspos kami ng bagong buhay, kagalakan at lakas sa malawalhating parating ng iyong minamahal na anak, na nabubuhay, naghahari kasama mo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pakipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyo kagandahang loob at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang isang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniya ang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nakabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin at pupupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Edya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yeso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mo makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basa-basan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin na magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway kami maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming malulahating Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng mapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.